Are you Good morning listening? guys, and for today's video, as you can see, nandito kami sa Shell ng Talamban. We are about to renew our registration sa dalawa kong motor. So kasama ko ngayon yung kapatid ko. At pasensya na, first time kong gumamit ng Insta360, kaya ganyan yung output niya. Hindi ko talaga alam kung paano pagamitin, medyo complicated siya. But anyway, na-figure out ko naman kung paano gamitin. It's just that complicated talaga. Ayan na, tapos na kami nag-renew. Palis na kami yan. Magastos talaga guys kung meron kang malalaking mga motor. Kaya lang, syempre, ano magagawa natin? Nandiyan na yan, kaya panindigan. Bawal naman tumakbo sa daan kung hindi ka rehistrado or hindi ka nakapag-renew ng rehistro mo. Mas mahirap yun kapag nahuli ka. So dito ako sa Mandawi ngayon, papauwi na ako, pero bago ko umuwi, dadaan muna ako sa opisina namin. Kasama ko yung kapatid ko, pero maghihiwalay kami doon sa dulo kasi meron din siyang ibang lakad. At least okay na yung ano namin, yung papilis namin, nakarenew na. Talagang nanibago ako sa ano guys, sa GX10 ko kasi matagal-tagal din ako hindi nakapag-drive ito. Tsaka iba yung sitting position niya eh. Kaya talagang nanibago ako. Muntik na ako hindi makatukod dyan eh. Kasi sanay ako sa X-Max eh. Kasi halos araw-araw ko ginagamit yung X-Max. Ito pang weekend bikes ko lang. Kaya lang minsan kailangan patakbuhin kasi hindi naman every week tayo nagra-rides. So pag may mga times na pwedeng patakbuhin, hindi patakbuhin na natin. Dito sa Mandawi medyo matraffic tong lugar na to. Kaya lang no choice ako eh, kasi kailangan ko mag-renew, and dito yung area kung saan ako magre-renew. Kaya kailangan ko patakbuhin yung motor dito kasi kailangan madalhin yung motor. Gusto ko sanang bumirit ito eh, kaya lang hindi ako makabirit kasi medyo matraffic eh. Di bale minsan, di bale next time mag-schedule lang tayong umakyat sa bundok, tapos i-try natin to. Yung Insta360 ko kasi bagong bago pa, kaya hindi ko pa kapa kung paano gamitin. Pero so far ayos naman siya. Maganda yung quality. Kaya lang talagang napakahirap siya i-edit. Especially pag ika-cut mo siya using computer, napaka-limited yung ano niya sa Insta360 Studio. Napaka-limited yung magagawa mo dun. Pero sa cellphone at least kaya siyang mag-cut, delete, no? Kaya siyang gumawa ng ganun. Kasi sa computer hindi talaga pwede. Pero siguro may mga technique pa to. But so far ayos siyang gamitin. Marami kang magagawa. Marami ka ring magagandang shots na pwede mong i-reframe. Ito kasi yung first camera ko na Insta360. Hindi pa ako nakasubok ng ibang camera na GoPro. So wala akong idea kung i-compare ko silang dalawa. Wala akong idea, but ang pinaka maganda dito, hindi ka na mahihirapan pang kumuha ng view kasi 360 degrees yung view mo. Kaya kung may gusto kang i-reframe na view, pwede. Tapos pag nag-edit ka na, pwede mo siyang i-dual cam, no? Nakaharap yung camera sa harap, tapos yung isa naman nakaharap sa iyo. So parang dalawa yung GoPro mo na ginagamit. Anyway, dinadab ko to kasi wala pa akong microphone for the Insta360. Hindi maganda yung audio niya pag malayo ka sa camera. Tapos naka-helmet pa ako, so parang nasa loob ako ng tunnel, no? Pero bibili din ako ng mic nito pag may budget na. Ayan na, bumibilis na. Ayan. Kaso talagang traffic dito eh, kaya hindi ako makabanat eh, oh. Yan, oh, gusto mong reframe yung angle ng camera mo, pwede. So napakaganda niya gamitin talaga. Sulit na sulit ang Insta360. Kailangan mo lang talaga ng siguro may mga magandang software na gamitin ito na hindi ka mahihirapan mag-reframe, mag-cut and delete. Yun ang pinaka-importante eh. Kaya lang sa Insta360 Studio talagang limited yung magagawa mo eh. Woo! Sarap talagang bumirit.
ayun na yung sinasabi ko guys na dual cam siya. So pwede siyang ilagay mo sa harap, pwede siya nakaharap yung camera at saka yung isa nakaharap sa'yo naman yung camera. So di ba napakasulit, parang dalawa yung camera mo. At saka ang ganda pa ng kuha oh, ang ganda ng ano niya, ang ganda ng result ng video niya. Kaya pati ako namangha rin eh. First time ko kasi gumamit ito, napakaganda talaga. Ang problema ko lang dito is yung memory niya at saka yung battery niya. Yun ang kailangan kong i-upgrade. Kasi kung maiksi lang yung memory mo, hindi rin siya ganun katagal magre-record. Tapos pag wala ka namang extra battery, ganun din. Hindi din siya ganun katagal magre-record. So no choice ka talaga. Bibili ka talaga ng spare battery at saka matas-taas na memory. Siya nga pala, pag ito ay ginamit mo sa maliwanag, naka full HD ata to eh. Yung Insta360 mo ay napakabilis uminit talaga. As in mainit na mainit talaga siya. But I think it's okay kasi siguro design siya para tanggapin nyo yung ganong klaseng init no sa battery niya. Kasi sobrang init talaga eh pagka naka-video ka ng ganito. Tapos mainit pa yung panahon. Oops, ayan na. Dumating na ako. Ayan na. Diyan na ako sa opisina. Kaya lang hilap ang parking nito eh. Saglit ha. At yan na guys, ako ay tapos na bumisita sa aking opisina. Panandali ang bisita. Ako ay pauwi na sa aming bahay. Kasama ko na naman yung kapatid ko. Ako ba itong kapatid ko laging nahuhuli? Hindi naman ako nagmamadali. Lagi siyang nahuhuli. Siguro naninibago. Bagal ng patakbo eh. Hindi naman pwedeng mabagal itong motor ko kasi mabigat saka mainit. Nga pala guys, umabot ako ng 100 dito yung temperature niya. One time lang yung na-stuck ako sa traffic. Pero ngayon, nasa mga siguro 95, 96, 97. Tapos babalik na naman siya sa pababa na naman siya. Pero nung na-stuck talaga ako sa traffic, medyo matagal-tagal, doon talaga tumaas yung temperatura niya. Nakita niyo naman naka-short lang ako guys, oh. 'Di ba? So sobrang init 'yan pagka umikot na yung fan niya, ang buga niya nasa paa ko. Pero kita mo naman kayang-kaya lang yung init, 'di ba? Ibig sabihin hindi siya katulad ng ibang motor na sobrang init talaga yung makina niya. Ito ayos lang 'to eh. Okay lang siya, chill lang. Ibig ko sabihin sanay siya sa temperatura dito sa Pilipinas. Tsaka ang kagandahan sa GX10R, hindi siya nag-overheat so far sa paggamit ko ng GX10R. Hindi naman ako ganun kabilis magpatakbo pero never ko na-experience yung nag-overheat yung GX10R ko. Marami ako naririnig sa ibang mga motor na nag-overheat, especially pag summer tapos traffic. But so far itong GX10R ko napaka gandang gamitin. Never pa ako nagproblema nito kasi alaga ko naman tong motor na to. Nga pala guys, pag kayo nagka-motor ng big bike, napakagastos niyan, no? Hindi yung porket kaya mo nang bumili ng big bike ay bumili ka na, kasi napakataas ng halaga ng motor tapos baka hindi mo kaya yung maintenance. Halimbawa na lang yung gulong, depende sa gulong na bibilhin mo. Tapos magpapa-change oil ka, tapos i-check mo rin yung mga brakes mo. Pag kaya nagsabay-sabay yan, nako, talagang katulad ko, isa akong OFW, so every time na umuwi ako, pinapacheck ko yung motor ko. Ang laki ng nagagastos ko guys. Alam nyo lang, tapos hindi lang isa, dalawa pa yung motor. Ito ang pag-uwi ko flat lahat yan tapos sira pa yung isa kong gulong kasi ang mali ko doon, nilagyan ko ng sealant tapos
tumagal siya sa gulong, hindi ko na remember na may silat pala, so hindi ko natanggal yung silat, kaya kinain yung gulong ko. Yung gulong pa naman ay napakamahal, kinain yung gulong ko. Tapos sa isa ko namang motor sa X-Max, ganon din, may silat din na ano yung ano niya, na damage yung kanyuto niya, naputol. Kaya itong dalawang motor, 4 yung kanyuto binili ko, kasi pinalitan ko talaga lahat. Pinalitan ko talaga sila lahat kasi hindi pwedeng hindi palitan. Kaya gumastos na naman ako ng gumastos. Tapos syempre konting upgrades para naman masaya, 'di ba? Kaya guys, pag ikaw ay nagbabalak bumili ng big bike, talaga make sure na kayang-kaya mo yung maintenance o kahit anong klaseng motor, kasi napakalaga yung maintenance eh. Kung hindi mo kaya yung maintenance, masisira lang yung unit mo at masasayang. Kaya kung ako sa'yo, kung hindi mo kaya, huwag ka na lang bumili kasi sayang, especially kapag natambay yung motor mo. Tapos pag uwi mo, gagamitin mo, ang daming mga abnormalities niyan. Kaya kailangan talaga i-check mo talaga, pa-check mo talaga, kasi hindi mo alam, baka mamaya magkaberya ka pa. Pero kung mahilig ka talagang magmotor, napakasarap magkaroon ng motor, especially kapag sinasakyan mo na tapos ramdam mo yung tunog ng motor mo. Napakasarap talaga, talagang heaven na heaven. Oo nga, pagising ko sa umaga nagkakape ako. Lagi ko tinitignan yung mga motor ko kasi ewan ko, siguro being isang lalaki no, na mahilig sa motor, talagang ang motor ay nagbibigay ng ating kaligayahan sa ibang paraan. Kaya ako, pag sumakay na ako sa motor ko, talagang para bang magdadrive ako hanggang Baguio, parang ganoon. Ang sarap talaga ng feeling. Tapos kasama pa yung mga tropa mo, tapos punta kayo akit sa bundok, tapos kain. Ganoon lang ganoon lang yung bike life kain sa kung saan saan kayo maabutan. Tapos yan, uwi na, tapos pahinga. Ganun lang every week. Every week pwede na yan, ha? Pwede na. Kaya lang minsan busy tayo, kaya hindi tayo palagi nakakapag rides. Anyway guys, ayan na, bumabanat na ako ng konti, pero bitin pa rin kasi traffic. Malapit na ako sa Talamban yan, kaya lang nalubat na itong Insta360 ko. Kaya lahat kayo mag-ingat, ha, ride safe, at kita-kits. Sana supportan nyo yung channel ko, Beauty Speed Moto Vlog. First time kung ina-upload yung 360 ko, kaya lang hindi ko pa alam talaga kalikutin yung 360 ko. But anyway, we'll have more videos soon, more riding videos soon. So kita-kits na lang kung saan man tayo magkita. Adios amigos, vamos. Woo! Are you listening? Damn.